Sa Maynila, ginulantang ang lahat ng pinakakakaibang balita sa kasaysayan ng telebisyon sa Pilipinas. Apat na crew ng isang pribadong istasyon ng telebisyon na kararating lamang mula sa paglalahad ng isang report tungkol sa isang seminaryo sa Mindanao ang biglang namatay sa loob ng kanilang production van. Walang sugat, walang lason, walang palatandaan ng karahasan. Matigas ang kanilang mga katawan, dilat na dilat ang mga mata na parang may nakita silang hindi maipaliwanag ng tao. Mas nakakatakot pa, nagre-record pa rin ang kamera sa loob ng van, nagpapakita ng kanilang huling sandali bago huminto ang kanilang paghinga. Sa record, narinig ang isang mahinang bulong, nagsulat kayo ng kasinungalingan tungkol sa bahay ng Diyos. Ang report na kanilang ginawa ay sinasabing nagbigay ng insulto sa mga seminarista at nagpababa sa mga pari. Ang ulat na iyon ay nagdulot ng pambansang galit. Milyon-milyong komento ang nag-condemn sa kanila. Ngunit walang nag-akalang ang ganti ay darating ng ganoon kabilis at ganoon kakaiba. Naguluhan ng pulisya, mga doktor, at maging ang mga forensic expert. Walang nakitang mapanganib na sangkap sa mga katawan ng biktima, ngunit lahat ng elektronikong gamit sa van ay nasunog mula sa loob. Ano ba talaga ang nangyari? Ito ba ay sinadyang pagpatay, isang sumpa, o kapangyarihan ang gumawa sa likod ng tabing? Isang bagay ang sigurado, ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng Pinasti ay gustong malaman. Magandang araw sa lahat! Bago tayo magsimula, huwag kalimutan ay like at subscribe, at panoorin ang video hanggang sa dulo. Dahil sa bawat segundo ng palabas na ito, maraming aral at mahahalagang leksyon ang ating matututunan. Huwag din mag-atubiling magsulat ng mga komento. Musika, ang langit sa Maynila noong hapong iyon ay namula, hudyat na ulan. Ngunit sa loob ng studio ng telebisyon ng Channel 7, mas mainit ang temperatura ng hangin kaysa sa labas. Sa hapong iyon, ang pinakasikat na investigative show sa bansa, Mga Katotohanan sa Likod ng Pananampalataya, ay ipalalabas ang pinakabagong episode nito na pinamagatang P ang Mapandayang Seminaryo, sa pagitan ng pananampalataya at negosyo. Si Cardo Santos, isang batang reporter na may matapang na mukha at puno ng tiwala sa sarili, ay nakaupo sa harap ng kamera na nakasuot ng itim na suit at matalim na tono ng boses na tipikal ng isang mamamahayag na uhaw sa sensasyon. Sa harap niya, dahan-dahang lumakad ang prompter. Daan-daang seminarista ang naninirahan sa isang lugar na hindi karapat-dapat. Samantalang ang pari ay namumuhay ng marangya sa isang maringal na bahay. Ang seminaryo ay hindi na isang banal na lugar, kundi isang minahan ng pera. Ang mga salitang iyon ay lumabas mula sa bibig ni Cardo. Ang kamera ay nakatutok sa kanyang malamig, mapanunuya at puno ng sarkasmo na mukha. Ngumiti pa siya ng bahagya na parang nilalait ang lahat ng nanonood sa bahay. Habang nagpapatuloy ang palabas, lumabas ang mga bahagi ng video na gawa-gawa lamang. Ang mga seminarista ay ipinakita na parang mga pulubi. Ang pari ay ipinakita na tumatawa sa ibabaw ng tumpukan ng pera. Ang palabas ay na-edit na may dramatikong tono at manipulative na salaysay. Buong Pilipinas ang nanood nyo noong gabing iyon. At sa loob ng 1 oras matapos magtapos ang palabas, sumabog ang social media. Libu-libong komento ang nagalit. Diyos ko po! Ito ay isang panlalait sa relihiyon. Wala kayong puso. Sino ang mga ngahas namang insulto sa mga pari? Tingnan niyo ang kahihinatnan. Ang mga clip ng ulat na iyon ay kumalat sa TikTok, Instagram at YouTube. Sa maikling panahon, ang mukha ni Cardo ay naging simbolo ng pambansang puot. Ngunit para kay Cardo, lahat ng iyon ay walang iba kundi gasolina para sa kasikatan. Umiti siya ng may kasiyahan sa editing room kasama ang kanyang 3 tapat na crew, si Ben, ang cameraman, si Leo, ang field producer, at si Joy, ang editor. Chill lang, sabi ni Cardo habang nagsisindi ng sigarilyo. Maganda ang kontrobersya para sa rating. Bukas, muling sisikat ang pangalan natin. Mahinang sumagot si Ben, pero Cardo, marami ang galit, kasama na ang malalaking organisasyon. Nakita ko kanina sa group chat, marami ang nanunumpa. Tumawa lamang ng mahina si Cardo, naglabas ng usok. Sumpa ay para lang sa mga takot. Tayo ay mga mamamahayag, hindi seminarista. Gayunpaman, ang mga salitang iyon ay naging huling mga pangungusap na sasadyaing i-record ng kamera mula kay Cardo at ng kanyang grupo.
Noong gabing iyon, bandang 11:47 may naitala ang kikis camera sa opisina na kakaiba. Kumindat ang mga ilaw sa studio. Sa editing room, biglang lumabas sa monitor ang larawan ng seminaryo na kanilang ininsulto. Gayong nabura na ang file na iyon sa sistema. Ang larawan ay nagpakita ng isang matandang pari na nakasuot ng puting abito na direktang nakatingin sa kamera na may itim na mga mata. Pagkatapos, namatay ang screen. Si Joy, na nagtatrabaho pa rin ng overtime, ay tumingin sa monitor na iyon at sumigaw. Kuya! Lumabas na naman ang file. Lumapit si Cardo. Ano na naman ba? Huwag kang mag-ilusyon. Ngunit bago matapos ang kanyang pangungusap, sabay-sabay na namatay ang lahat ng ilaw sa studio. Isang tunog lamang ang narinig mula sa speaker ng computer. Ang iyong mga salita ay babalik sa iyo bago sumikat ang araw. Biglang nanahimik ang silid, nararamdaman lamang ang tibok ng kanilang puso. Ilang segundo pagkatapos, muling bumalik ang kuryente. Bumalik sa normal ang monitor. Ngunit sa screen ay nakasulat ang isang digital clock na may pulang ilaw na nakasulat na 12:30. Isang oras ng kamatayan na hindi pa nila napagtanto. Kinabukasan, mabilis na kumalat ang balita. Isang itim na Toyota Innova na may pulang plaka ang natagpuan sa gilid ng SLEX malapit sa exit ng Alabang. Sa loob, 4 na tao ang natagpuang patay, matigas ang katawan, dilat ang mga mata na nakatitig sa kawalan. Ang unang pulis na dumating sa lugar, si Patrolman Nanding, ay agad na nasuka ng buksan ang likurang pinto. Hindi dahil sa dugo, hindi rin dahil sa sugat, kundi dahil sa ekspresyon ng mukha ng mga biktima na parang buhay, nakangiti na may malalaking mata. Walang palatandaan ng karahasan, walang lason, at walang panloob na pinsala. Ang kanilang mga baga lamang ang bumagsak na parang sinakal mula sa loob. Sa dashboard ng van, natagpuan ang kamera ng report na nakabukas pa. Halos malubat na ang baterya, ngunit nagre-record pa rin ito sa huling 6 na minuto bago ang kamatayan. Ang record ay nagsimula sa isang maliwanag na umaga. Si Cardo ay nakaupo sa upuan sa harap, nakangiti ng matigas sa kamera, nakasuot ng asul na polo at maluwag na kurbata. Narinig ang boses ni Leo sa likuran. Pagkatapos nito, diretso na tayo sa central office, ha? Maghanda na para sa press conference. Tumango lamang ng bahagya si Cardo. Mukha siyang pagod. Ngunit hindi dahil sa pagpupuyat. May kung ano sa kanyang mga mata, parang takot na hindi sinasabi. Tahimik na lumakad ang van sa SLEX. Nagre-record si Ben ang tanawin sa labas, ngunit biglang nanginginig ang kamera. Kuya, may signal problem ba? Error ang gisit. Kalma lang, Ben, mag-focus ka lang. Pagkatapos nito, magkaklaripika tayo. Matapos lahat, sagot ni Cardo. Ngunit 5 minuto pagkatapos, naging kakaiba ang hangin sa loob ng van. May puting manipis na usok na lumabas mula sa event, parang malamig na usok na amoy metal at sulfur. Nagsimulang umubo si Joy. Kuya, kakaiba ang amoy ng AC. Patayin mo muna. Pinindot ni Cardo ang pindutan ngunit hindi tumugon ang sistema. Patuloy na lumalabas ang usok. Naitala ng kamera ang nanginginig na kamay ni Cardo. Ano ba ito? Tanong ni Leo. Kuya, huminto ka muna. Sumigaw si Leo ng takot. Dahan-dahang lumihis ang van sa gilid ng kalsada. Lalong kumapal ang usok. Lubhang bumaba ang temperatura sa loob ng van. Nirecord ni Ben ang lahat sa kanyang journalistic reflex. Sa video, malinaw na narinig ang tunog ng digital clock sa dashboard. Ngunit pagkatapos nyon, may lumabas na ibang tunog. Malabong tunog ng adhan ang umalingaw-ngaw sa gitna ng tunog ng makina. Tumitig si Cardo sa harap. Nang hilakbot ang kanyang mukha. Narinig niyo iyon? Ano ang narinig? Tanong ni Leo. Adhan. Pero nasa expressway tayo. Walang moske dito. Lalong lumakas ang tunog. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ordinaryong adhan. Malalim ang tono ng boses na parang isinagawa mula sa ilalim ng lupa. Bawat salitang binibigkas ay umalingaw sa dibdib na nagdulot ng pangingilabot sa kanilang buong katawan. Huminto si Ben sa pag-record, ibinaba ang kamera. Kuya, ano ba ito? Natatakot ako, promise. Biglang naging makapal ang usok.
Sa gitna ng usok na iyon, mula sa harap ng salamin, lumitaw ang anino ng isang tao na nakatayo sa gitna ng expressway. Nakasuot ng puting mahabang abito. Hindi nakikita ang mukha nito. Walang kurap na tinitigan iyon ni Cardo. Ito na siya. Sino? Ang pari. Ang pangungusap na iyon ay naging huling salita niya. Biglang huminga ng malalim si Cardo na parang nalulunod, pagkatapos ay tumahimik. Dumilat ang kanyang mga mata at nanigas ang kanyang katawan. Isa-isa, nagsimulang mangisay ang iba pang miyembro ng crew, sumisigaw ng walang tunog. Ang kanilang mga baga ay tila bumagsak mula sa loob. Gumulong ang kamera sa sahig, ngunit patuloy pa ring nag-record mula sa isang pahilis na posisyon. Sa loob ng sumunod na 3 minuto, tanging ang tunog ng kanilang huling putol-putol na paghinga at ang malabong tunog ng isang taong bumubulong, ang hindi tapat na paumanhin ay hindi tatanggapin. Ang pulisya na sumuri sa video ay agad na pinigilan ang lahat ng tunog sa crime scene. Hindi ito ordinaryong lason, sabi ng forensic doctor mula sa SF Crime Laboratory sa Camp Crame. Ang mga baga ng biktima ay nasira mula sa loob, ngunit walang kemikal na sangkap na kayang gawin iyon. Wala ring nakakalason na kemikal. Ang kamera ay sinelyuhan bilang ebidensya. Gayunpaman, muling may nangyaring kakaiba nang ipinalabas ang video sa laboratorio. Sa ika-negatibo 3 segundo, ipinakita ng monitor screen ang mukha ni Padre Sal, ang pari mula sa seminaryo na ininsulto, na sandaling lumabas sa refleksyon ng salamin ng van. Umiti siya ng bahagya pagkatapos ay nawala. Noong gabing iyon, hindi natulog ang Maynila. Ang balita tungkol sa isumpa ng reporter ay naging headline ng lahat ng media. Kamatayan ng crew ng Pinasti, ganti ng langit o pagpatay? Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, kakaunti lamang ang nakakaalam na ang katotohanan ng kasong iyon ay mas madilim kaysa sa inaakala ng sinuman. Sapagkat nang sinuri ng pulisya ang personal na laptop ni Cardo, noong gabing iyon, natagpuan ang isang video file na hindi pa naipalabas na pinamagatang iiskandalo ng korap na opisyal, visual na ebidensya. Nakalock ang video na iyon na may password, ngunit isang tala sa ibaba nito ay nakasulat sa kamay, "Kung mamamatay ako, huwag ninyong sisihin ang seminaryo, sisihin ninyo ang palasyo." Nagngingit-ngit ang Maynila. Sa loob ng ilang oras matapos lumabas ang balita tungkol sa pagkamatay ng Pinasti crew sa national television, biglang nahati ang buong bansa. Sa pagitan ng mga naniniwala na ito ay parusa ng Diyos at ng mga naniniwalang ito ay isang madilim na sabwatan. Sa social media, ang hashtag na Sumpang Reporter ay naging #1 trending. Daan-daang reaction video ang kumalat mula sa mga pastor na umiiyak hanggang sa mga netizen na nagagalit na may mga panalangin ng sumpa. Tingnan nyo, sino ang mga ngahas na insultuhin ang mga pari ay tatawagin ng walang babala, sabi ng isang sikat na pastor sa YouTube. Ngunit sa kabilang banda, tumanggi ang malalaking media na sumuko sa mga isyong mistikal. Ikinakampanya nila na mayroong salik ng tao sa likod ng lahat ng ito. Ang mismong tanggapan ng telebisyon ay pinagkaguluhan ng libu-libong tao. Hinihingi ng mga demonstrador ang isang pampublikong paghingi ng tawad at ang pagbuwag sa programang mga katotohanan sa likod ng pananampalataya. Samantalang sa ika-negatibo 1-0 palapag ng gusaling iyon, mas nakapangingilabot ang sitwasyon kaysa sa labas. Natakot ang lahat ng staff ng newsroom. Ilan ang nagbitiw at ang newsroom ay binabantayan ngayon ng mga armadong pulis. Si Police Major Santos, isang investigador mula sa GNP, ay nakatayo sa harap ng isang whiteboard na puno ng mga larawan ng mga biktima. 4 na mukha ang maayos na nakalantad, Cardo Santos, Leo Garcia, Ben Cruz, at Joy De Leon. Sa ilalim nito ay nakasulat sa pulang marker, sabay-sabay na pagkamatay ng walang sugat, walang lason. Lahat ng ebidensya ay walang kabuluhan, sabi ni Evie, isang senior forensic expert mula sa SF Crime Laboratory, habang iniaabot ang autopsy report. Ang kanilang mga kalamnan sa dibdib ay bumagsak. Walang lason, walang panloob na sugat. Ngunit ang kanilang mga baga ay tila bumagsak dahil sa matinding presyon ng hangin. Parang nasakal mula sa loob, tanong ni Santos. Ngunit walang medikal na dahilan ang maaaring magpaliwanag niyon. Dahan-dahang tumango si Santos. Ipinatugtog niya ang flash drive na naglalaman ng video record mula sa kamera ng van ng mga biktima.
Nanginginig ang larawan, umiingit ang tunog, ngunit ang nagpatahimik sa buong silid ay ang huling segundo ng video. Ang tunog ng adhan mula sa isang walang laman na lugar. Isang bulong na nagsasabing, ang iyong mga salita ay babalik sa iyo bago sumikat ang araw. Pinatigil ni Santos ang pagpapatugtog at tumingin sa kanyang grupo. Mga Ginoo at Ginang, alam kong sasabihin ng ilan sa inyo na ito ay isang sumpa. Ngunit ang ating tungkulin ay hindi ang husgahan ang langit at impyerno. Ang ating tungkulin ay hanapin ang pumatay. Ngunit sa kanyang puso, maging si Santos ay hindi sigurado sa kanyang sinasabi. Kinabukasan, sinuri ng pulisya ang pinangyarihan ng insidente sa Slex. Sa puntong kung saan natagpuan ang van ng mga biktima, natagpuan ang basang lupa na maihalong puting abo na parang mga labi ng nasunog. Ipinadala ng mga opisyal ang sample sa laboratorio at nakakagulat ang resulta. Mga butil ng sulfur at dugo ng tao. Sulfur. Saan nanggaling ang sulfur sa konkretong expressway? Tanong ni Santos nang may pagtataka. Hindi ko alam, sir. Ngunit hindi ito labi ng gasolina o nasunog na aspalto. Mas mukha itong lupa mula sa lugar na may bulkan. Nag-isip si Santos. Ipinapakita ng ulat na ang seminaryo na ininsulto sa ulat ni Cardo, ang Sacred Heart Seminary, ay matatagpuan sa paanan ng Bundok Apo, sa Davao. Isang aktibong lugar na bulkan. Ang lahat ay parang mga piraso ng puzzle na nakatingin sa isa't isa ng ayaw magsama. Samantala, nagsimula ng magsalita ang pamilya ng mga biktima. Umiiyak ang nanay ni Cardo sa harap ng media na nakasuot ng itim na belo. Malungkot ang kanyang mukha. Nagkamali nga ang anak ko, pero pakiusap, huwag ninyong sabihing sinumpa siya. Hindi siya walang pananampalataya, siya ay isang mamamahayag lamang. Pakiusap, huwag ninyong sumpain ang anak ko. Ngunit ang publiko ay naunang humatol. Maging sa ikatlong gabi matapos ang pagkamatay, habang ang pamilya ay magsasagawa ng tahlilan, vigil, kakaibang adhan ang umalingaw mula sa labas ng bahay. Hindi mula sa moske, kundi mula sa direksyon ng sementeryo kung saan inilibing si Cardo. Ang tunog ay mabagal at huminto sa gitna ng pangungusap na ila-ilaha. Agad na umiyak ang mga taong dumalo sa takot. Para bang ang lupa mismo ay ayaw isara ang kwento ng batang lalaki na iyon. Sa kabilang banda, nagsimulang umamoy si Santos ng politika. Nakita niya ang ulat mula sa GE station na isang linggo bago ang palabas. Nakatanggap sina Cardo at Leo ng tawag mula sa isang nag-aalok sa kanila ng eksklusibong report na may malaking bayad. Sinundan ang numero. Nakarehistro ito sa pangalan ng isang fictitious na kumpanya na tinatawag na Bagong Media Pilipino. At mas nakakagulat pa, ang bank account ng kumpanyang iyon ay konektado sa personal na bank account ng isang aktibong opisyal sa kagawaran ng komunikasyon. Hindi ito sumpa, bulong ni Santos. Ito ay laro ng malalaking tao. Sa forensic laboratory ng Camp Crame, ang malamig na silid na may mahinang asul na ilaw ay naging saksi sa pinaka-nakakatakot na sandali sa investigasyon. Muling ipapalabas ang video na kinuha mula sa kamera ng van ng biktima para sa pagsusuri ng tunog at visual. Tense na nakaupo ang digital forensic team sa harap ng malaking screen. Nakatayo si Santos sa likuran nila na may hawak na tala. Mula sa huling minuto, sabi niya ng mahina. Ipinakita ng screen ang makapal na usok sa loob ng van. Lumipas ang bawat segundo. Biglang nagpakita ang audio frequency ng abnormal na alon. Para bang may dalawang pinagmula ng boses ng tao sa isang van na apat lang ang tao. Lakasan ng tunog, utos ni Santos. Pinindot ng audio expert ang ilang pindutan. Malinaw na naririnig na ngayon ang malabong tunog. Hindi lang bulong, kundi pati na rin ang bulong ng dasal sa Arabic na hindi perpekto, na sinabayan ng mabigat na paghinga. Allahu Akbar. Astagfirullah. Dumating na ang ganti. Agad na nanindig ang balahibo ng grupo. Ngunit ang nagpapanatili sa kanila na nakatutok ay ang paglitaw ng anino sa salamin ng harap ng van. Isang figura na nakasuot ng puting abito na nakatayo sa gitna ng kalsada. Parang matandang lalaki na may tungkod, ngunit wala siyang mukha. Hindi malabo kundi wala talagang mukha. Stop, 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 sigaw ng isa sa mga analyst. Ay freeze frame natin dun. Nang palakihin ang larawan, sa refleksyon ng salamin ng van ay nakita ang isang mukha ng isang tao. Hindi pari, hindi seminarista,
kundi silweta ng isang lalaki na nakasuot ng uniforme ng militar na may beret. Agad na lumapit si Santos sa screen. Ulitin-ulit mas mabagal. Pinalakihan muli ang larawan, ipinapakita ang malabong logo sa beret. Ang simbolo ng corps, mga espesyal na puwersa. Posible ba ito? Tanong ng analyst. Ang figura na ito ay hindi refleksyon, sir. Naitala ito sa pangunahing lens. Ibig sabihin, nakatayo siya sa mismong harap ng van. Ngunit sa crime scene, walang ibang tao, walang bakas ng paa, walang ibang sasakyan, sagot ni Santos ng tahimik. Lahat ay nakatingin sa screen at sa sumunod na segundo, ipinakita ng video ang isang maliit na kislap ng ilaw sa salamin ng harap na parang refleksyon ng metal na armas. Pagkatapos ay narinig ang isang mahinang tunog ng click. Pinatunayan ng audio expert ang resulta ng pagsusuri. Hindi iyon tunog na espiritual, hindi epekto ng kamera, kundi mekanikal na tunog. Posibleng high-pressure gas device. So, ito ay pagpatay, tanong ni Santos na walang emosyon. Ngunit paano? Walang butas ng bala, walang nakakalaso na gas. Ibig sabihin, alam ng pumatay kung paano pumatay ng walang iniiwang bakas. Noong gabing iyon, nakaupo si Santos sa kanyang service car, nakatingin sa mga ilaw ng lungsod. Sa dashboard, bukas ang file ng larawan ng figura ng militar. Lumitaw sa kanyang isip ang isang pangalan mula sa lumang tala, Commander Reyes, isang dating miyembro ng militar na pinatalsik dahil sa matinding paglabag sa disiplina. Nawala ang lalaking iyon simula 2 taon na ang nakakaraan. Ngunit nang buksan ni Santos ang kanyang telepono upang hanapin ang personal na data ni Commander Reyes, nagulat siya sa isang bagong notifikasyon. Ang file na Corruption Scandal, DV4, ay otomatikong nabura mula sa central server. Agad niyang binuksan ang laptop. Lahat ng data na naugnay sa kaso ni Cardo ay nawala ng walang bakas. Maging ang mga kopya sa TINB server ay nabura sa pamamagitan ng internal remote access code. Lintik, bulong niya, may tao sa loob. Samantala, may ibang nangyayari sa labas. Sinubukan ng mga reporter mula sa alternatibong media na bisitahin ang seminaryo upang kumuha ng bagong larawan. Ngunit bumalik sila na nasa shock. Ang isa sa kanila, isang babae na nagngangalang Lee, ay sumumpa na nakita niya ang anino ng 4 na tao na nakatayo malapit sa bakod ng seminaryo. Ang kanilang mga mukha ay eksaktong tulad ng mga namatay na crew ng telebisyon. Sinubukan ni Lee na kunan ng litrato, ngunit namatay ang kanyang kamera. Gayunpaman, isang larawan ang naisave. Larawan ng tarangkahan ng seminaryo na may 4 na mahabang itim na anino na patungo sa kamera. Kinabukasan, natagpuan si Lee na nawala ng malay sa kanyang boarding house. Maputla ang kanyang balat at hawak pa rin niya ang kanyang cellphone, na nagpapakita ng isang maikling mensahe, huwag ninyong ulitin ang kanilang pagkakamali. Sa kanyang opisina, tinitigan ni Santos ang board ng ebidensya habang huminga ng malalim. Alam niya ang isang bagay na lalong nagiging malinaw. Ang pagkamatay ni Cardo ay hindi sumpa, ngunit may kamay ng tao na gumawa ng perpektong senaryo upang paniwalaan ng publiko na ito ay isang sumpa. Ngunit ang hindi pa niya masagot ay isang pinakanakakatakot na tanong. Bakit lahat ng ebidensya na kanyang natagpuan ay laging nabubura bago makarating sa hukuman? Noong hapong iyon, umuulan ng malakas sa Maynila. Sa kanyang opisina na madilim, nakaupo si Police Major Santos, nakatingin sa investigative board na halos puno na ngayon. Larawan ni Cardo, diagram ng misteryosong bank account, mga audio clip ng ebidensya, at isang larawan ng seminaryo sa paanan ng bundok Apo na binilugan ng pulang tinta. 3 linggo na ang lumipas mula nang mamatay ang Pinasti crew, ngunit lalong nagiging komplikado ang misteryo nito. Walang ebidensya ng konvensyonal na pagpatay, ngunit lahat ng palatandaan ay tumutukoy sa isang maruming laro ng politika. Nagsindi si Santos ng sigarilyo, dahan-dahang naglabas ng usok. Tinitigan niya ang isang piraso ng papel sa kanyang mesa. Isang patunay ng transaksyon na nagkakahalaga ng ₱500 milyon sa bank account ni Cardo, 2 araw lamang bago ipinalabas ang kontrobersyal na report. Ang nagpadala ay ang SEC, Bagong Media Pilipino, isang shadow company na hindi man lang nakarehistro sa National Tax Data. Kung sino man ang nagtatag ng kumpanyang ito, hindi siya maliit na tao, bulong ni Santos ng mahina. Isang batang investigador, si Patrolman Maya, ang pumasok na may tensyonadong mukha.
Sir, nasundan na po namin ang daloy ng pondo. Ang dulo nito ay napunta sa account ng isang nagngangalang Commander Reyes. Mabilis na lumingon si Santos. Si Commander, yung dating militar. Opo, sir. Yung pinatalsik dahil sa kaso ng political assassination noong 2018. Tumahimik si Santos. Muling bumalik ang pangalan sa kanyang isip, si Commander Reyes, isang dating elite force na may nakakatakot na reputasyon. Kilala bilang P ang multo ng larangan dahil sa kanyang kakayahang isagawa ang mga target ng walang bakas. At ngayon, lumabas ang kanyang pangalan sa isang misteryosong kaso na sinasaklawan ng mistikal na aura. Tinitigan muli ni Santos ang board ng ebidensya. Kung kasali si Commander Reyes, hindi ito sumpa. Ito ay isang shadow operation. Kinabukasan, pinangunahan ni Santos ang isang grupo sa studio ng Pinas TV para sa karagdagang pagsusuri. Ang dating abalang editing room ay naging isang nakakasuklam na tahimik na lugar, nakakalat ang mga kable, maalikabok ang mga kagamitan sa kamera, at sa sulok ng silid. Ang kamera na nag-record ng huling ulat ni Cardo ay nakaimbak pa rin sa loob ng isang metal na maleta. Nang buksan ang maleta, malamig ang hangin sa loob, parang nagyelo. Mahinang sabi ni Ben, ang teknikal na kasama, "Sir, buhay pa ang kamera na ito. Dapat matagal nang patay ang baterya." Tinitigan ni Santos ang maliit na screen ng kamera na biglang umilaw mag-isa. Mayroong isang bagong file na hindi pa nasuri ng sinuman. Confession, F4. Pinatugtog nila ito. Sa screen ay lumitaw ang mukha ni Cardo na maputla, maga ang mga mata na parang ni-record sa hating gabi. Kung nakikita ninyo ang video na ito, ibig sabihin, patay na ako. Humihingi ako ng tawad. Sobra na ang ginawa ko. Hindi ito sarili kong inisyatibo. Inutusan ako. Banta sa akin ng sino. Narinig ang boses ni Leo sa likod ng kamera. Isang tao mula sa mataas na posisyon sa gobyerno. Sinabi nila na kung hindi ako susunod, sisirain nila ang aking karera. Umiyak si Cardo. Akala ko ay paninira lang sa seminaryo. Para lang maging viral. Pero mas malaki pala. Gusto nilang gamitin ang palabas na iyon upang ilihis ang issue ng korupsyon. Anong issue? Ang pondo para sa digitalisasyon ng seminaryo. Bilyon-bilyong piso. Ninakaw nila pagkatapos ay ginawa nilang scapegoat ang mga pari. Pagkatapos nyon, huminto ang video, nanigas ang larawan, nanahimik ang silid. Matagal na tinitigan ni Santos ang blankong screen. Kaya pala, sabi niya sa huli. Hindi ito sumpa. Hindi, sir, mahinang sagot ni Maya. Ito ay kasalanan ng tao. Noong gabing iyon, tinawag ni Santos ang FIFI ng Pinasti, si English David Santiago, para interogahin. Si David, isang lalaking nakasalamin na may mamahaling suit, ay mukhang balisa. Wala akong alam tungkol doon, sir. Lahat ng utos ay galing sa itaas. Gumawa lang ako ng produksyon. Sino ang nasa itaas? Isang opisyal na nagngangalang Sec. Prado. Si Secretary? Opo, pero pakiusap, wag niyo pong isusulat ang pangalan niya. Hindi niyo alam kung gaano kalalim ang kanilang pagkakaugnay. Kapag mas itinago niyo, mas maraming tao ang mamamatay. Yumuko si David. Pakiusap, wag niyo na po akong hanapin. Tumayo siya at lumabas ng silid na maputla ang mukha. 3 oras pagkatapos, natagpuan si David na patay sa kanyang hotel room, nagbigti gamit ang kable ng kamera. Walang sulat, walang motibo, isang pangungusap lamang sa salamin ng banyo ang nakasulat sa itim na marker, ang katotohanan ay hindi dapat ipalabas. Sa Davao, sa paanan ng bundok Apo, kakaiba ang pakiramdam ng hangin sa umaga, mabigat at mamasa-masa. Ang hamog ay nakabitin sa pagitan ng mga kawayan at ang huni ng tandang ay malabong naririnig mula sa malayo. Ang Sacred Heart Seminary, na naging sentro ng kontrobersya, ay mahigpit na binabantayan ngayon ng mga seminarista at lokal na otoridad. Dumating si Santos kasama ang isang maliit na grupo, kasama si Patrolman Maya. Mula sa malayo, ang gusali ng seminaryo ay mukhang luma, ngunit marilag na may kulay berdeng kupas na simboryo at malawak na bakuran. Ngunit ang kapaligiran nito ay hindi tulad ng isang ordinaryong seminaryo, masyado itong tahimik na parang ang buong hangin ay humihinga.
Isang batang seminarista ang lumapit sa kanila, mahina ang boses. Ang pari ay nasa simbahan. Sir, naghihintay na siya. Sinundan ni Santos ang kanyang mga hakbang, dumaan sa isang mahabang pasilyo. Ang mga dingding ay puno ng mga larawan ng mga dating seminarista at maalikabok na sulat sa Arabic. Sa dulo ng pasilyo ay nakatayo si Padre Sal na nakasuot ng puting abito. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit matalim ang tingin ng kanyang mga mata. Alam kong darating kayo, sabi ng pari ng walang paligoy-ligoy. Gusto lang po naming magtanong, magalang na sabi ni Santos, tungkol sa koneksyon ng seminaryo na ito sa palabas sa telebisyon ng Pinasti. Ngumiti ng bahagya ang pari. Wala kaming anumang koneksyon, ngunit may malaki silang kasalanan. Ang kanilang kasalanan ay ang ipagbili ang karangalan ng relihiyon para sa pera. At minsan, hindi na kailangan ng Diyos ng mahabang panahon upang singilin ito. Malalim na tiningnan ni Santos. Pero padre, totoo ba na may tao rito na nagbanta sa kanila? Tumawa ng mahina ang pari, ngunit malamig ang kanyang tawa. Ang mga banta ng tao ay hindi kailanman nakakatakot. Ngunit kung ang langit na mismo ang nagsalita, sino ang makakabingi sa kanyang sarili? Pagkatapos ng pulong, naglibot sina Santos at Maya sa paligid ng seminaryo. Tinitigan sila ng ilang seminarista ng may hinala. Sa likuran ng simbahan, natagpuan ni Santos ang bakas ng isang maliit na bonfire na may mga labi ng abo at nasunog na buto ng manok. Ngunit sa ilalim nito ay mayroong mas nakakatakot pa. Isang maliit na piraso ng metal na may nakasulat na Idifida 0245. Tinitigan iyon ni Maya nang hindi makapaniwala. Sir, hindi ito ordinaryong bagay. Ito ay bahagi ng kagamitan ng militar, mahinang sagot ni Santos. At tanging ang espesyal na puwersa lamang ang mayroon nito. Ang ibig sabihin nito, malinaw na dumating sa seminaryo si Commander Reyes. Noong gabing iyon, tumingala si Santos sa kalangitan mula sa terasa ng kanyang pinaghihiraman. Muling bumaba ang hamog na tumakip sa kalahati ng buwan. Mula sa malayo, nakita niya ang kakaibang ilaw sa lugar ng seminaryo. Isang kumikislap na dilaw na ilaw na parang sulo. Kumuha siya ng binokular at nanigas ang kanyang mga mata. Sa bakuran ng seminaryo, 12 ng seminarista ang nakatayo ng pabilog, hawak ang mga aklat sa kanilang dibdib. Sa gitna ng bilog na iyon, nakatayo si Padre Sal, nakatingin sa kalangitan, at sa tabi niya ay may isang matangkad na lalaki na nakasuot ng itim na uniforme na may pulang beret. Commander, bulong ni Santos. Ngunit bago pa niya maitala, namatay ang lahat ng ilaw sa isang segundo. Ang buong seminaryo ay nalubog sa ganap na dilim. Pagkatapos, mula sa malayo ay narinig ang malakas na tunog na parang sipol ng militar na sinundan ng dasal na may tono na halos katulad ng isang utos ng digmaan. Kinabukasan, bumalik si Santos sa lugar, ngunit wala siyang nakitang anumang palatandaan ng ritual noong gabing iyon. Nagpapatuloy ang mga seminarista sa kanilang karaniwang gawain at hindi na nakita si Padre Sal. Ngunit habang naglalakad siya sa bakuran, mahinang umihip ang hangin, nagdadala ng isang piraso ng papel mula sa direksyon ng simbahan. Dumikit ang papel sa kanyang paa. Yumuko siya at binasa ito. Sulat kamay sa Arabic na may halo-halong Latin, ang tawag ninyo ay pagpatay. Para sa amin, ito ay pagpapatupad lamang ng balanse. Sa likod ng papel ay nakasulat ang isang maliit na simbolo, isang tatsulok na may mata sa gitna. Ang logo ng isang lihim na unit ng militar. Ipikit ni Santos ang kanyang mga mata. Hindi lang relihiyon, bulong niya. Ang estado rin ay kasali dito. Mabigat ang kalangitan sa Maynila, na parang nakabitin ang maitim na ulap sa ibabaw ng glass building ng Pinasti Network, ang pinakamalaking news network sa bansa. Sa loob, mas nakapangingilabot ang sitwasyon kaysa sa bagyo sa labas. 12 ng mamamahayag, editor, at matataas na opisyal ng media ang nagsiksikan sa pangunahing conference room sa ika-12 palapag. Sa gitna ng mahabang marmol na mesa nakaupo ang tihi ng Pinasti, si English David Santiago. Maputla ang kanyang mukha na parang kandila. Sa tabi niya, isang lalaki na nakasuot ng lumang kulay abong suit ang nakaupo ng tahimik. Ang kalihim ng komunikasyon at impormasyon, si Sec. Prado. Alam nating lahat na wala na sa kontrol ang kasong ito. Mabigat ang boses ni Sec. Prado, halos walang emosyon.
Inihihingi ng publiko ang pagkamatay ni Cardo at ng kanyang grupo bilang sumpa. Hayaan nating ganoon. Huwag labanan ang Agos. Kapag mas nilabanan nyo, mas mabilis kayong malulunod. Nanahimik ang silid. Tanging ang tunog ng orasan ang naririnig. Lumunok si David. Pero, Seki, may karapatan ang publiko na malaman ang totoong katotohanan. Ang aming report, ang inyong report, putol ni Sek. Prado ng matalim ang tingin ay utos ko, David, hindi ang inyong idealismo. Huwag kayong magpanggap na malinis. Biglang nanigas ang silid, yumuko ang lahat. Nagsindi si Sek. Prado ng sigarilyo kahit na nakasulat sa silid na bawal manigarilyo. Umiikot ang usok sa hangin, amoy nikotina at banta. Nagbayad ako ng malaki para matiyak na lalabas ang balitang iyon. At ngayon gusto ninyong baligtarin ang naratibo. Hindi ko iyan papayagan. Tumayo siya at dahan-dahang hinaplos ang balikat ni David ng malamig. Kayo ay kasangkapan lamang at ang sirang kasangkapan ay itinatapon. Matapos magsalita, umalis si Sek. Prado sa silid. Walang naglakas loob na tumingin sa kanyang mga mata. Ilang oras pagkatapos, nakakagulat na balita ang dumating mula sa production room. Nasunog ang central server ng Pinasti. Hindi dahil sa short circuit, kundi sa isang maliit na pagsabog na nagmula sa pangunahing power panel. Mabilis na kumalat ang apoy, sinisira ang lahat ng data ng report at backup na recording ng kaso ng Pinasti. Nang dumating ang bumbero, may natuklasan silang kakaiba. Nakakandado mula sa loob ang pinto ng server room. Agad na nawalan ng malay si David nang marinig ang balita na iyon. Dahil sa loob ng silid na iyon ay mayroong isang batang empleyado, si Rin, isang digital technician na pinaniniwala ang susi sa kaso. Natagpuan siyang patay, sunog, at may hawak na flash drive sa kanyang kamay. Natagpuan ng pulisya ang mga labi ng metal sa kanyang kamay na may nakasulat na code na ELXIV-01. Ngunit ang file sa loob nito ay nawala na parang nasunog mula sa loob. Samantala, sa labas ng Pinasti building, libu-libong tao ang nagtipon na may mga poster na nakasulat na ibasura ang Jablo Media, sumpa sa mga nagmumura sa pari, at dumating na ang hustisya ng langit. Hinihingi nila sa gobyerno na ipasara ang Pinasti. Ironiko, ang ilan sa mga taong nagpoprotesta ay sinusuportahan ng mga shadow organization na binayaran mismo ng mga opisyal na nag-utos na ipalabas ang report na iyon. Ang naratibo ay nakontrol na. Ang katotohanan ay inilibing ng buhay sa ilalim ng tumpok ng opinyon ng publiko. Sa madilim na basement ng FBI, tinitigan ni Police Major Santos ang sitwasyon mula sa TV screen ng headquarters ng pulisya. Pinaglalaruan nila ang magkabilang panig, sabi niya kay Patrolman Maya. Ang isang kamay ay nag-utos ng pagpatay, ang kabilang kamay ay nagpasiklab ng galit ng publiko upang takpan ang kanilang bakas. Tinitigan ni Maya ang news screen na nagpapakita ng mukha ni Seth Prado sa podium. Pero, sir, kung siya talaga ang utak, nakikipag-ugnayan tayo sa isang sekretary. Maaari tayong maubos. Kung mananahimik tayo, ang bansa ang maubos, matamlay na sagot ni Santos. At matagal ko nang nakita ang mga maruming opisyal na nagbubura ng mga bakas gamit ang dugo ng mga inosente. Kinabukasan, tinawag si Santos sa opisina ng Ace Chief. Sa malamig na silid na iyon, 3 general ang nakaupo ng pabilog na parang isang shadow council. Police Major Santos, itigil mo ang investigasyon sa kaso ng Pinasti, sabi ng isa sa kanila ng matatag. Ito ay naging usapin na ng Estado. Mayroong presyon mula sa itaas. Sa lahat ng respeto, sir. 4 na tao ang namatay, 1 ang nasunog, 1 ang nagpakamatay. Hindi ako titigil dahil lamang sa maruming politika. Ito ay utos. Matamlay na tiningnan ni Santos, ngunit alam niyang ang paglaban ay nangangahulugang mas mabilis na kamatayan kaysa sa kanyang mga biktima. Ngunit sa kanyang puso, nangako siya na kung ang sistema ay tumanggi sa katotohanan, maglalakad siya sa labas ng sistema. Noong gabing iyon sa isang maliit na coffee shop sa Cubao, nakipagpulong si Santos sa isang lumang impormante, si Mang Ruben, isang dating miyembro ng Intelligence Service. Matanda ang kanyang mukha, may balbas, at pagod ang kanyang mga mata. Inilapag niya ang isang brown envelope sa mesa. Hindi mo ito narinig mula sa akin, Santos, ngunit ang taong hinahanap mo, si Commander Reyes,
buhay pa rin siya at direkta siyang nagtatrabaho para sa mga tao sa palasyo. Palasyo. Si Commander Reyes ay isa ng anino ngayon. Isang walang pangalang mamamatay tao. Ginagamit nila siya upang alisin ang sinumang nakakaalam ng malaking lihim. Binuksan ni Santos ang sobre. Sa loob nito ay may larawan. Si Commander Reyes na nakatayo sa harap ng Sacred Heart Seminary, nakikipagkamay kay Sec. Prado. Ang petsa sa larawan, 2 araw bago ipalabas ang kontrobersyal na report ni Cardo. Matagal na tinitigan ni Santos ang larawan. Kaya pala, pinatay silang lahat hindi dahil sa paninira sa relihiyon, kundi dahil may alam silang mas malaki pa. Tinitigan siya ni Mang Ruben. Mag-ingat ka, Santos. Ang katotohanan na hinahabol mo ay maaaring ayaw matagpuan. Noong gabing iyon sa Cebu, bumaba ang gabi na may malamig at mapait na hangin mula sa dagat. Sa lumang pantalan, sa gitna ng mga kinakalawang na container at maitim na tubig na amoy langis, tahimik na naghihintay si Police Major Santos. Nakakuha siya ng impormasyon. Mayroong nakakita kay Commander Reyes sa lugar na ito. Ang orasan ay nagpapakita ng 11:47 minutos. Narinig ang mabibigat na hakbang mula sa direksyon ng pantalan. Isang matangkad na lalaki na nakasuot ng madilim na suit ang lumabas mula sa likod ng hamog. Malapad ang kanyang balikat, militar ang gupit ng kanyang buhok. Kalahati ng kanyang mukha ay natatakpan ng anino. Hawak niya ang isang itim na bag at sa kanyang baywang ay may isang lumang revolver na kumikinang pa. Police Major Santos, sabi niya ng walang emosyon. Narinig kong hinahanap mo ako. Commander Reyes. Noon. Ngayon, anino na lang ako. Pero pwede mo akong tawaging tagatapos ng kontrata. Matamlay na tiningnan ni Santos. Kontrata para pumatay ng 4 na mamamahayag. Mahina lamang nang umiti si Commander Reyes. Hindi sila mamamahayag, Sir Police. Sila ay mga nag-i-extort at nagbabanta sa bansa. Ang bansa? Ano ang pagkakaiba? Walang pakialam na sagot ni Commander Reyes. Binuksan niya ang kanyang bag, ipinapakita ang isang maliit na tubo na metal. Ang gamit na ito ay gawa ng Military Chemical Division. Kayang maglabas ng micro-air pressure sa saradong espasyo. Bumagsak ang baga ng biktima sa loob ng 5 segundo. Walang lason, walang sugat. Tinitigan ni Santos ang bagay na iyon nang may takot. Ikaw ang pumatay sa kanila sa expressway. Dahan-dahang tumango si Commander Reyes. Ako lang ang nagpapatupad. Pero ang nagbigay ng utos, mas mataas pa siya kay Sec. Prado. Sino? Ang Shadow Presidium. Isang grupo ng mga opisyal na kumokontrol sa media at digitalisasyon projects. Si Sec. Prado ay isang puppet lang. Pinatay ni Commander Reyes ang kanyang sigarilyo pagkatapos ay nagpatuloy. Pero may isang bagay na nagpapagulo sa akin. Pagkatapos ko silang patayin, bumalik ako sa seminaryo at doon may nagbago. Paano nagbago? Nakita ko ang kanilang mga mukha. Ibig mong sabihin ang mga biktima? Yung 4 na iyon. Nakatayo sila sa bakuran ng seminaryo, nakatingin sa akin mula sa malayo. Akala ko nababaliw na ako. Pero bawat gabi naririnig ko ang kanilang mga boses sa aking mga panaginip. Pinigil ni Santos ang kanyang hininga. Nagsisisi ka? Mahina lamang na tumawa si Commander Reyes. Ang pagsisisi ay isang karangyaan, Sir Police. Takot lang ako, hindi sa Diyos, kundi sa isang bagay na hindi namamatay. Biglang narinig ang tunog ng click. 2 armadong lalaki ang lumabas mula sa likod ng container. Tinutukan nila ng baril si Santos. Bumuntong hininga si Commander Reyes. Dapat ay hindi ka nag-iisa. Ngunit bago pa maputok ang bala, isang maliit na pagsabog ang yumanig sa pantalan. Nasunog ang container sa tabi nila at agad na hinila ni Commander Reyes si Santos sa likod ng tumpukan ng bakal. Hindi sila tauhan ko, mabilis na sabi ni Commander Reyes. Ipinadala sila para patahimikin tayong dalawa. Sino? Sino pa? Si Sec. Prado at ang mga kasamahan mo sa itaas. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalinggaw sa gabi. Tumama ang bala sa bakal at tumalsik ang mga spark sa hangin. Kinuha ni Commander Reyes ang kanyang baril at 2 beses binaril.
Agad na bumagsak ang dalawang armadong lalaki. Napabuntong hininga si Santos. Kakabaril mo lang sa mga opisyal ng estado. Hindi opisyal. Sila ay mga bayarang sundalo tulad ko noon. Matapos kumalma ang sitwasyon, inabot ni Commander Reyes ang isang maliit na flash drive kay Santos. Nandito ang lahat ng ebidensya. Mga transaksyon, utos, mga pangalan. Pero mag-ingat ka, sino mang humawak nito, hindi magtatagal ang buhay niya. Bakit mo ako tinulungan? Tanong ni Santos. Tinitigan ni Commander Reyes ang maitim na dagat. Dahil gusto kong tumigil sa pagiging demonyo, pero alam ng impyerno ang aking address. Bigla mula sa malayo ay narinig ang tunog ng sirena at mabibigat na hakbang. Dose-dose ng mga sundalo na nakasuot ng itim ang dumating, naghahanap sa pantalan. Itinulak ni Commander Reyes si Santos patungo sa isang maliit na bangka sa gilid ng pantalan. Umalis ka, dalhin mo ang ebidensya palabas ng lungsod. Paano ka? Mapait na umiti si Commander Reyes. Matagal na akong patay, Sir Police. Ito ay katawan na lang ang natira. Tinalikuran niya at binaril ang mga papalapit na sundalo. Umalingaw-ngaw ang malakas na putok na sinundan ng malaking pagsabog mula sa fuel tank. Nakalingon pa si Santos. Nakita niya si Commander Reyes na nakatayo sa gitna ng apoy, nasusunog ang kanyang katawan, ngunit patuloy pa ring bumabaril hanggang sa huling bala. Pagkatapos, sumabog ang lahat. Madaling araw, dumating si Santos sa isang safe house sa Eastern Cebu. Binuksan niya ang flash drive gamit ang kanyang personal na laptop. Sa loob nito ay may folder na pinamagatang i-access langit. Nang buksan, daan-daang file ang lumabas. Mga transaksyon sa bank account ng mga opisyal, mga kontrata sa media, hanggang sa video na nagpapakita kay Sec. Prado na nakikipagpulong kay Commander Reyes at Padre Sal sa isang saradong silid. Sa video na iyon, sinabi ni Sec. Prado, kailangan natin ng sakripisyo. Kailangang mawala ang apat na iyon upang manatiling kontrolado ang opinyon. Matagal na tinitigan ni Santos ang screen hanggang sa uminit ang kanyang mga mata. Diyos ko, hindi ito sumpa. Ito ay isang senaryo ng impyerno. Kinabukasan ng umaga, tila ayaw sumikat ang araw sa Maynila. Mabigat ang hangin, mamasa-masa at amoy lumang bakal. Sa forensic room ng FBI, nakatayo si Police Major Santos, nakatingin sa malaking screen na naglalaman ng digital analysis mula sa flash drive ni Commander Reyes. Ang bagay na halos ikinamatay niya sa pantalan kagabi. Daan-daang file ang nakalantad. Mayroong mga transaksyon, audio recordings, at mga video ng lihim na pulong. Ngunit isang folder ang nagpasinghap sa kanya. Sacred Heart Ops. Binuksan niya ang unang file. Ang laman nito ay mapa ng seminaryo, aerial photo mula sa drone at tala. Target ng report. Layunin, paglihis ng issue ng Smart Education 2040 project. Gastos ng operasyon, 2.8 bilyon. Namanhid si Santos. Ang Smart Education Project ay ang pambansang programa para sa digitalisasyon ng mga paaralan at seminaryo na ipinagmamalaki ng gobyerno. At si Sec. Prado ang pinuno ng proyekto. Ngunit ang pinakanakakagulat ay hindi ang mapao ang pera, kundi ang kolum ng key field operator na nakasulat sa ibaba. Ang pangalan na iyon ay nagpalamig sa kanyang dugo, DT, Col. Rec Commander Reyes, Civilian Field Coordinator. Cardo Santos, Pinaste. Si Cardo ay hindi lang biktima. Siya ay bahagi ng senaryo. Isang mamamahayag na ginawang paon pagkatapos ay pinatay matapos ang kanyang trabaho. Isinara ni Santos ang screen at tiningnan si Maya na nakaupo sa kabilang upuan. Maputla ang mukha ng batang babae. Kaya pala alam ni Cardo na siya ay gamit lamang. Sagot ni Santos ng mahina at sinubukan niyang lumaban. Kaya pinatay siya sa paraan na parang sumpa. Umiling si Maya na hindi makapaniwala. Kaya pala ang buong bansa ay naloko. Hindi lang naloko, Maya, ginawa silang manonood ng isang palabas ng impyerno. Tanghali, may natuklasan ang forensic team na nagpatibay sa hinala na iyon. Habang nagsasagawa ng karagdagang pagsusuri sa lugar ng SLEX kung saan natagpuan ang van ng mga biktima, hinukay nila ang lupa sa ilalim ng aspalto at natagpuan ang dalawang maliit na kalawangin na tubo ng bakal na nakatanim ng 2 metro ang lalim.
Nakakonekta sa ventilation system ng kalsada. Sa dulo nito ay may electronic valve na mailabel na T-MOPS Defense Unit. Aktibong military code. Yumuko si Santos at hinawakan ang metal na iyon gamit ang kanyang guwantes. Kaya pala ang gamit na ito ay ginamit upang mag-spray ng gas sa loob ng van ng mga biktima. Tama, sir, sagot ng teknisyan. Ang sistema ay gumagamit ng remote frequency. Parang military by chemical weapon test. Pero sino ang makakapagtago nito sa ilalim ng expressway nang walang pahintulot ng proyekto ng gobyerno? Isang partido lang, sir. Ang kagawaran ng pampublikong gawain at highway. Dahan-dahang tumayo si Santos, nakatingin sa kalangitan na nagsisimulang magkulay abo. Ibig sabihin, kasali ang lahat ng departamento. Noong gabing iyon, tiningnan ni Santos ang muling autopsy report ng mga biktima. Walang lason, walang sugat. Ngunit nagdagdag ang forensic doctor ng bagong tala matapos muling tingnan ang resulta ng mikroskopyo. Mayroong microscopic metallic dust sa baga ng mga biktima. Ang sangkap na ito ay natatagpuan lamang sa experimental military aerial projects. Sapat na ang ebidensya na iyon upang pabagsakin ang sinuman. Ngunit bago pa maibigay ni Santos iyon sa pangunahing investigador, mayroong dumating sa kanyang bahay. Isang figura na nakasuot ng itim, natatakpan ng maskara ang mukha. Inilapag niya ang isang brown envelope sa mesa pagkatapos ay nagsalita ng mabigat ang boses, Sir Santos, itigil mo ang investigasyon. Alam na nila na buhay ka pa. Binabantayan ka nila. Tinitigan siya ni Santos ng may pagdududa. Sino ka? Tinitigan siya sandali ng taong iyon pagkatapos ay bumulong. Ako ay dating seminarista mula sa seminaryong iyon. At alam kong hindi ordinaryong tao si Padre Sal. Bago pa makapagtanong si Santos, nawala ang figura sa dilim. Sa loob ng sobre ay isang larawan lamang. Si Padre Sal na nakatayo sa gitna ng hamog. Sa likod niya ay lumitaw ang silweta ni Commander Reyes. Pareho silang parang nagsasagawa ng ritual na nakataas ang mga kamay sa kalangitan. Kinabukasan ng umaga, bumalik sina Santos at Maya sa Davao. Ang Sacred Heart Seminary ay mukha na ngayong tahimik. Para bang patay. Walang seminarista sa bakuran, walang adhan na umaalingaw-ngaw. Ngunit sa pagpasok pa lang nila, umalingaw-ngaw ang amoy ng insenso at basang lupa mula sa loob. Sa pangunahing silid, natagpuan nila ang isang malaking kahon na gawa sa kahoy sa gitna ng silid. Dahan-dahang binuksan ni Santos. Ang laman nito ang nagpatigil sa daloy ng kanyang dugo. Ang bangkay ni Commander Reyes ay nakahiga sa loob. Buo ang kanyang katawan, ngunit itim ang kanyang balat na parang uling. Dilat ang kanyang mga mata at sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib ay nakasulat sa dugo, tinupad ko ang pangako. Umuwal ng mahina si Maya. Sir, impossible ito. Namatay siya sa pantalan. Nakita natin mismo ang pagsabog. Lumapit si Santos, sinuri ang katawan at sa kamay ni Commander Reyes, ay nakahawak ang isang metal na rosaryo na may military logo sa dulo. Ibinabalik siya rito, bulong ni Santos. Pero sino? Sa dingding sa likod ng kahon na iyon ay may malaking sulat sa Arabic na nakaukit sa dugo. Ang katotohanan ay tinawag na, ngunit nagtatago pa rin kayo. Mabilis na dumilim. Nagpasya si Santos na manatili sa isang inn malapit sa seminaryo. Ngunit bandang hating gabi, narinig ang tunog ng mga yabag mula sa labas ng kanyang silid. Dahan-dahan niyang binuksan ang bintana at halos tumigil ang tibok ng kanyang puso. Sa madilim na bakuran ng seminaryo, daan-daang seminarista ang nakatayo na pabilog na may blangkong mukha. Nakatingin silang lahat sa silid ni Santos. Pagkatapos, sabay-sabay silang bumulong. Ang katotohanan ay hindi maaaring itago. Ang tunog na iyon ay umalinggaw na parang dasal, ngunit parang banta rin. Mabilis na isinara ni Santos ang kortina. Si Maya na nagising din ay tumingin sa kanya nang may takot. Sir, parang naghihintay sila sa atin. Hindi sila ordinaryong seminarista, Maya. Sila ay mga buhay na saksi ng isang bagay na mas malaki. Kinabukasan ng umaga, ang seminaryo ay talagang walang tao. Wala nang sinuman doon. Sa bakuran ay tanging mga bakas ng paa na patungo sa likod ng kagubatan. Sinundan ni na Santos at Maya iyon hanggang sa matagpuan nila ang isang lumang kubo.
Sa loob nito ay may isang maliit na altar na may mga larawan ng 4 na biktima ng pinasti na kalahating nasunog. Sa ilalim nito ay isang piraso ng papel na may nakasulat na, ang nagsalita ay patatahimikin, ang tumahimik ay ililigtas. Kinuyom ni Santos ang kanyang kamao. Hindi ako tatahimik, sabi niya ng matatag. Kung akala nila ay titigil ako, hindi pa nila ako kilala. Tinitigan siya ni Maya ng may pag-aalala. Kung magpapatuloy pa ito, sir, hindi lang sila ang mamamatay, tayo rin. Tumingin si Santos sa bundok apo na sinasaklawan ng hamog. Kung kailangan kong mamatay para sa katotohanan, hayaan na. Pero sisiguraduhin kong hindi sila mamamatay ng walang kabuluhan. Pagkaraan ng 2 araw, sumabog ang bagyo ng impormasyon. Isang misteryosong video ang lumabas sa internet, in-upload ng isang anonymous account na pinangalanang Sumasagot ang Langit. Ang 11 minutong video ay nagpapakita ng footage mula sa conference room ng departamento. Si Sec. Prado ay nag-aabot ng pera sa isang lalaking nakasuot ng military uniform. Ang caption ay isang pangungusap lamang, ito ang tunay na mastermind. Niloloko nila ang mga tao, pinapatay ang mga mamamayan. Naging viral ang video. Nagalit ang publiko. Lumabas ang mga tao sa kalsada, humihingi ng hustisya. Ngunit mabilis na kumilos si Sec. Prado. Inakusahan niya na mayroong radikal na elemento na nagpapakalat ng paninira at inakusahan ang seminaryo na nakikipagtulungan sa mga dayuhang ahente. Nagkagulo ang bansa. Samantala, nagtatago sina Santos at Maya sa isang safe house sa labas ng Rizal, nagplaplano ng kanilang susunod na hakbang. Ngunit noong gabing iyon, mayroong kakaibang nangyari. Bandang 12:30 narinig ang mahinang katok sa pinto. Itinaas ni Santos ang kanyang baril, dahan-dahang lumapit. Sino iyan? Walang sagot. Bulong lang mula sa likod ng pinto, Sir Police, huwag ninyong buksan. Nasa loob na sila. Lumingon si Santos kay Maya. Maputla ang kanyang mukha. Mula sa kusina, namatay ang ilaw. Tahimik. Pagkatapos, mula sa salamin sa sala ay lumitaw ang anino ng 4 na tao, sina Cardo, Leo, Ben at Joy. Itim ang kanilang mga mukha, blanko ang kanilang mga mata. Binaril ni Santos ng reflex ang salamin. Nagkalat ang mga basag na salamin. Ngunit ang anino ay nanatiling nakatayo. Hindi kami gustong maghiganti, mahinang umalinggaw ang boses ni Cardo. Gusto lang namin na ipalabas ang katotohanan. Hindi itago. Sumigaw si Maya. Dahan-dahang umatras si Santos. Ano ang gusto nyo? Katotohanan, hindi paghihiganti. Pagkatapos, nawala ang lahat ng anino, naiiwan ang amoy ng metal at nasunog na insenso. Kinabukasan ng umaga, isang malaking balita ang kumalat. Natagpuan si Sec. Prado na patay sa kanyang opisina. Asul ang kanyang katawan, walang sugat, walang lason. Tulad ng pagkamatay ng Pinast V crew, sa ibabaw ng kanyang mesa ay may nakabukas na laptop na may isang pangusap sa screen. Ang huling paumanhin ay hindi makakarating sa langit. Wala lang nasabi si Santos kundi tingnan lang ang news screen. Alam niya na ang pagkamatay ni Sec. Prado ay hindi resulta ng kanyang trabaho, hindi rin gawa ng ordinaryong tao. Kinuha na nila ang kanilang sariling hustisya, mahina niyang sabi. Tiningnan siya ni Maya. Sir, ibig bang sabihin tapos na ang kaso? Umiling si Santos. Hindi, ito ay simula pa lang. Mayroong mas mataas pa kay Sec. Prado. Sila ang nagsulat ng script ng mundong ito mula sa likod ng mga anino. Pagkaraan ng 3 araw, nakatanggap si Santos ng mensahe mula sa hindi kilalang numero. Gusto mo bang malaman kung sino ang nasa itaas ni Sec? Prado. Pumunta sa Tower 1 sa ika-23 palapag, 10. Mag-isa ka. Dumating siya. Sa madilim na silid na iyon, may isang matandang lalaki lang na nakasuot ng maayos. Ang kanyang mukha ay nakangiti na parang isang politiko na matagal nang maihawak ng mga lihim. Inilapag ng lalaki ang isang tasa ng kape sa mesa at sinabi, "Marami ka nang tinakot, Police Major Santos. Ngunit maniwala ka, ang katotohanan ay hindi para ipalabas, ang katotohanan ay para kontrolin." Sino ka?
Ako ang pumirma sa order para burahin ang iyong investigasyon noong nakaraang linggo. Ako ay bahagi nila ang Presidium ng Langit. Matamlay na tiningnan ni Santos. Presidium ng Langit. Kaya ikaw ang nag-ayos ng lahat. Malamig na umiti ang lalaki. Hindi kami pumapatay, kami ay nagbabalanse lamang. Kailangan ng mundo ang kasinungalingan upang hindi masira. At sa tingin mo ang pagpatay sa mga inosente ay balanse. Hindi sila inosente. Masyado silang mabilis magsalita. Itinaas ni Santos ang baril, nakatingin ng diretsyo sa kanya. Kung gayon, patatawarin ko ang iyong pagkakamali sa harap ng Diyos. Ngunit bago pa niya hilahin ang gatilyo, namatay ang lahat ng ilaw. Sa dilim, mahinang umalinggaw ang boses ng lalaki. Hindi kami maaaring patayin, Major, dahil hindi kami tao. Kami ay sistema. Nang muling bumalik ang ilaw, blanko ang upuan sa harap ni Santos. Sa mesa ay isang piraso lang ng papel na may nakasulat, "Welcome to the Fourth Heaven." Noong gabing iyon, mula sa likod ng matataas na gusali sa Maynila, umuulan ng malakas at sa malaking screen ng Pinasti building na muling umilaw matapos ang ilang linggong patay, lumabas ang isang live broadcast ng walang tunog. Ang mukha ni Police Major Santos na nakaupo sa interrogation room, nakatingin sa kamera na may blankong mga mata. Sa ilalim nito ay nakasulat na espesyal na ulat, "Baliw na pulis, ibinunyag ang katotohanan na hindi kailanman umiiral." Samantala, sa malayo ay narinig ang malabong adhan, hindi malaman kung mula sa moske o sa ibang mundo. Bumaba ang gabi sa Maynila na parang isang madilim na kortina na tumatakip sa mukha ng lungsod. Ang mga matataas na gusali ay nakatayo na parang mga tahimik na tor, na parang alam ang mga lihim na hindi dapat ibunyag. Sa isa sa mga basement floor ng FB, nakaupo si Police Major Santos sa harap ng interrogation table. Ang kanyang mukha ay iluminado ng isang puting ilaw na dahan-dahang kumikindat. Nagre-record ang kamera sa sulok ng silid. Ngunit alam niyang hindi lang tao ang nagre-record. Sa harap ni Santos, ipinapakita ng monitor screen ang isang balita, "Baliw na pulis, ibinunyag ang pantaos na sabwatan." Si Police Major Santos, pinaghihinalaang nagkaroon ng mental breakdown matapos ang kaso ng Pinasti. Tiningnan niya ang balita ng walang ekspresyon. Sa screen, ang kanyang mukha ay mukhang malamig, blanko ang mga mata, tulad ng isang lalaki na nawalan ng katinuan. Ngunit sa likod ng katahimikan na iyon, mabilis na gumagana ang kanyang isip. Alam niya na hindi lang ito karakter assassination, ito ay pagbubura ng eksistensya. Sinimulan na nilang muling isulat ang aking sarili, mahina niyang bulong. Pumasok si Patrolman Maya na may hawak na makapal na folder. "Sir, lahat ng file sa flash drive ni Commander Reyes ay nabura na mula sa central server. Maging ang mga kopya sa backup ng FB ay nawala na rin. Inasahan ko na ang Presidium ng Langit ay mabilis kumilos." Binuksan niya ang folder. Sa loob nito ay isang dokumento lamang ang natitira. Ang forensic report ni Commander Reyes na may bakas ng sugat sa kaliwang bahagi ng dibdib. Ngunit sa ilalim ng mikroskopyo, ang sugat na iyon ay hindi bakas ng bala o kutsilyo. Nakasulat doon ng malinaw sa pinong hiwa, Alcive Roman numeral para sa 64. "Ano ang ibig sabihin, sir?" tanong ni Maya. "Ika-4 na langit. Ang pinakamataas na antas ng koordinasyon sa loob ng istruktura ng Presidium. Hindi lang sila nasa departamento, sila ay nasa militar, media, maging sa kapulisan." Tinitigan ni Maya si Santos nang may takot na hindi niya maitago. "Ibig sabihin, nakikita nila ang bawat hakbang natin?" "Nakikita na nila, Maya, marahil ngayon ay nanonood sila sa atin sa pamamagitan ng kamera ng silid na ito." Nang lumabas sila ng gusali, umuulan ng malakas. Nagpasya si Santos na lumipat ng lugar, nakitira sa bahay ng isang dating senior investigator, si Mang Dani, na matagal nang nagretiro matapos tanggihan ang suhol mula sa isang proyekto ng gobyerno. Ang bahay na iyon ay matatagpuan sa labas ng Cavite, napapalibutan ng mga kawayan at huni ng kuliglig. Noong gabing iyon, sa madilim na sala, tinitigan ni Mang Dani si Santos nang may tingin ng isang tao na matagal nang nakakaalam ng napakaraming bagay. "Dati rin akong humawak ng mga papeles na tulad ng hawak mo," mahina niyang sabi. "Tungkol sa Presidium ng Langit. Pero noong panahong iyon, tinawag pa silang programang DVE. Simple lang ang layunin sa simula, kontrolin ang opinyon ng publiko sa pamamagitan ng digital media.
Pero pagkatapos ng 5 taon, ang programa ay naging isang tahimik na makinang mamamatay. Sinumang tumanggi na sumama, inalis nila. Tinitigan ni Santos ang apoy sa kalan na dahan-dahang namamatay. Ibig sabihin, hindi lang ito tungkol sa korupsyon o politika. Hindi, sagot ni Mang Danny. Ito ay tungkol sa kapangyarihan na gustong makipagkumpetensya sa Diyos. Noong gabing iyon, narinig ang mahinang tunog ng putok mula sa labas ng bahay. Mabilis na tumayo si Santos, kinuha ang baril. Nang buksan niya ang pinto, tumagos ang pulang ilaw sa gabi. Laser sight, sigaw ni Maya na huli na. Isang maliit na pagsabog ang tumama sa salamin, nagkalat ang mga basag na salamin. Idinaga ni Santos si Maya sa sahig habang si Mang Danny ay tinamaan sa balikat. Mula sa labas, mabilis na tumakbo ang mga itim na anino sa pagitan ng mga kawayan. Gumanti si Santos ng putok, ngunit halos hindi marinig ang tunog ng kanilang mga baril. Mga silencer. 2 figura ang bumagsak ngunit isa ang nakatakas. Sa lupa, natagpuan ni Santos ang isang maliit na patch na hugis mata na may numerong 64 sa gitna. Alam na nila na nandito tayo, sabi niya na nakagat ang labi. Kaya saan tayo pupunta ngayon? Sa puso nito, sa lugar kung saan nila muling isinusulat ang katotohanan. Kinabukasan, tumungo sila sa Tower 1, ang misteryosong lugar na binanggit sa huling mensahe. Doon nila natuklasan ang isang bagay na hindi na itala sa pampublikong blueprint. Ang ika-23 palapag ay hindi pala opisina, kundi isang digital operation center. 12 ng computer na may malalaking screen ang nagpapakita ng balita mula sa buong bansa na in-edit sa real time. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Maya. Kaya pala minamanipula nila ang lahat ng balita mula rito. Sagot ni Santos. Ito ang makina ng pagbuo ng persepsyon. Hindi lang ito opisina, ito ay altar ng paghahandog ng impormasyon. Sa gitna ng silid nakatayo ang isang malaking server na mailabel na Sky Corruptive. Nang lumapit si Santos, ipinakita ng screen ng server ang mukha ni Seth Prado. Ngunit hindi iyon lumang video, ito ay live broadcast. Welcome, Police Major Santos. Kalmado ang boses ni Seth Prado. Nakarating ka sa ika-4 na langit. Dapat ay patay ka na. Ang katawan ko marahil, ngunit ang aking kamalayan ay hindi. Ako ay bahagi ng sistema na sinusubukan mong labanan. Umaatras si Maya sa takot. Sir, impossible ito. Siya ay inilibing na. Ang mukha ni Seth Prado sa screen ay nakangiti. Akala mo ba matitigil kami ng kamatayan? Nailipat na namin ang kamalayan ng mga pangunahing miyembro sa cloud neural system. Hindi na kailangan ng presidium ng langit ng katawan. Nabubuhay kami sa data, sa algorithm, sa inyong mga boses. Tinitigan ni Santos ang screen na iyon nang may takot na maihalong galit. Hindi ka na tao, Seth Prado. Isa ka na lang anino ng makina na gawa sa kasalanan ng tao. Sabihin mo na lang na ako ang tagapagpanatili ng balanse. Masyadong mahina ang mundong ito para sa katotohanan. Gumagawa kami ng kasinungalingan upang manatiling gumagana ang lahat. Biglang nanginginig ang silid, umilaw ang pulang sirena. Ang otomatikong security system ay nakakita sa presensya ni Santos at Maya. Ang mga screen ay nagpakita ng mensahe, intruder detected. Terminate sequence. Dose-dosenang maliliit na drone ang lumabas mula sa dingding, umaalingaw na parang mga metal na bubuyog. Binaril ni Santos ang isa-isa habang ina-access ni Maya ang Skycore server. Sir, maaari kong patayin ang sistema, ngunit kailangan ng oras. Gawin mo. Poprotektahan kita. Lumilipad ang mga bala, sumasabog ang mga drone isa-isa. Kumikindat ang pulang ilaw sa buong silid. Mabilis na nag-type si Maya. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Nakalogin ako. Mayroong security protocol. Code na batay sa mga pangalan ng anghel. Gabriel, Azrael, Mikael. Gamitin mo ang Azrael. Iyan ang simbolo ng kanilang kamatayan. Nag-type si Maya, Azrael. Biglang nanahimik ang buong silid, namatay ang mga screen isa-isa hanggang sa mukha na lang ni Seth Prado ang natira. Akala mo ba kaya mo kaming patayin? Dinurog mo lang ang balat, hindi ang puso.
Kung gayon, hahanapin ko ang puso nito at susunugin ko. Binaril ni Santos ang screen, nabasag iyon at agad na nagdilim ang buong gusali. Tanging ang tunog ng kanilang paghinga ang natitira. 3 araw pagkatapos ng insidente sa Tower 1, ginulantang ang bansa ng balita tungkol sa sunog sa National Data System. Inakusahan ng gobyerno na ito ay isang dayuhang cyber attack. Ngunit sina Santos at Maya lang ang nakakaalam na hindi iyon atake, iyon ay isang banal na pagsunog. Ngunit bago pa sila makalma, isang kriptikong mensahe ang dumating sa telepono ni Santos. Ang Fifth Heaven ay nabuksan na. Pumunta sa Kandisuku, 11. Mag-isa ka. Ang Kandisuku, isang sinaunang lugar sa paanan ng Bundok Lau, isang lugar na pinaniniwalaan ng ilang tao bilang portal sa mundo ng mga espiritu. Noong gabing iyon, nag-iisa si Santos, iniwan si Maya sa isang ligtas na lugar. Mahinang umihip ang hangin mula sa bundok, nagdadala ng amoy ng kamanyang. Sa ilalim ng kabilugan ng buwan, ang templo ay mukhang isang malaking altar na naghihintay ng biktima. Umakyat siya sa malamig na hagdanan ng bato, at sa tuktok ay nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng itim na abito na naghihintay sa kanya. Dumating ka, Major, sabi niya. Welcome to the Last Heaven. Sino ka? Ako ang manunulat ng script na ito. Matamlay na tiningnan ni Santos. Kaya ikaw ang utak sa likod ng lahat ng pagkamatay? Ngumiti ang lalaki. Hindi ako ang utak. Ako ay isang tagapagsalaysay. At ang mga tao na tulad mo ay isang talata lamang sa isang mas malaking kwento. Akala mo ba ang tao ay may karapatang magpasya kung sino ang mabubuhay at mamamatay? Hindi kami nagpapasya. Pinapabilis lang namin ang nakasulat na ng Diyos. Itinaas ni Santos ang baril. Masyado kang mayabang para magsalita sa ngalan ng Diyos. Mahina lang na tumawa ang lalaki. Kung gayon, tingnan mo kung sino ang muling nagsusulat ng iyong mga talata. Biglang nanginginig ang lupa. Ang mga bato ng templo ay kumikinang na pula, bumubuo ng isang bilog ng ilaw sa paligid nila. Mula sa ilalim ng lupa ay lumitaw ang parehong simbolo, Alxiv. Ngunit sa pagkakataong ito ay kumikinang na parang baga ng apoy. Ang huling langit ay wala sa itaas, Santos. Ito ay nasa ibaba. Sa lugar kung saan nakaimbak ang lahat ng kasalanan. Ang nakasisilaw na ilaw ay sumabog, kumakain sa kanyang paningin. Sa isang iglap, nakita niya ang mga bahagi ng larawan. Ang mukha ni Nacardo, Commander Reyes, Sec. Prado, lahat ay nakatingin sa kanya mula sa dilim na parang mga digital file na nabuhay muli. Hindi kami namatay, Santos. Umalingaw-ngaw ang kanilang mga boses. Naging bahagi kami ng sistema. Ngayon, ikaw naman. Sumigaw si Santos, bumabaril sa lahat ng direksyon. Ang ilaw ay bumuo ng isang swirling vortex, hinihila siya papasok. Ngunit biglang narinig ang tunog ng totoong putok ng baril na pumutol sa ilusyon na iyon. Lumabas si Maya sa tuktok ng hagdan na may dalang automatic weapon. Sir, gising! Nagpapaputok siya sa direksyon ng bilog ng bato. Agad na namatay ang ilaw. Nawala nang walang bakas ang lalaking nakasuot ng itim na abito. Napaupo si Santos. Humihinga ng nahihirapan. Paano mo nalaman na nandito ako? Hindi ko alam, mahinang sagot ni Maya. Pero mayroong nagpadala ng mensahe sa lumang radyo. Boses ni Commander Reyes. Pareho silang tumingala sa kalangitan sa gabi. Sa malayo, ang mga kidlat ay kumikinang, bumubuo ng kakaibang pattern. Para bang nasusunog ang numerong 64 sa hangin. Kinabukasan ng umaga, bumalik sila sa Maynila. Nawala ang lahat ng bakas ng presidyum ng langit. Inilikas ang gusali, nabura ang mga dokumento. Ang mga opisyal na may kinalaman ay lumipat o namatay ng misteryoso. Sumulat ang national media ng bagong naratibo. Ang kaso ng Pinasti ay isinara. Lahat ng sospek ay idineklara ng patay. Binasa ni Santos ang balita sa van, may mahinang ngiti sa kanyang mga labi. Akala nila titigil ako. Nag-aalalang tiningnan siya ni Maya. Kaya ano ang susunod na hakbang, sir? Tiningnan ni Santos ang labas ng bintana, patungo sa mga glass building na nagre-reflect ng kulay abo na kalangitan. Bumagsak na ang ika-4 na langit, ngunit mayroon pa ring ika-5 langit at aakyat ako doon kahit nadadaan ako sa impyerno.
Noong gabing iyon, sa Studio Zero ng Pinastri na ngayon ay inabandona, isang monitor ang nag-iisa na umilaw. Itim ang screen ngunit dahan-dahang lumabas ang nakasulat. Susunod na episode, malapit nang mag-umpisa. Sa ilalim nito ay kumikindat ng dahan-dahan ang numerong 65. Umihip ang hangin sa Maynila sa madaling araw na parang bulong ng mga kaluluwa. Sa pagitan ng mga glass building na nagtatago ng mga lihim, isang figura ang naglalakad ng nag-iisa sa isang makitid na pasilyo, si Police Major Santos na may mabibigat na hakbang at mukha na hindi na tulad ng dati. Sa kanyang mga mata ay may pagod, ngunit may apoy pa ring hindi namatay. Isang buwan na ang lumipas mula ng insidente sa Kandisuko. Ang mundo ay mukhang kalmado sa ibabaw. Ngunit sa likod ng tabing, patuloy pa rin ang daloy ng data, kumakain ng mga pangalan at muling isinusulat ang kasaysayan. Noong gabing iyon, dumating siya sa backup data center ng Pinasti, isang lumang gusali na dapat ay sarado na. Ngunit aktibo pa rin ang surveillance system nito. Pumasok si Santos sa pamamagitan ng service door sa basement at doon, sa gitna ng mga maalikabok na server rack, narinig niya ang boses ng isang tao. Dumating ka rin, Major. Ang boses na iyon ang nagpatigil sandali sa daloy ng kanyang dugo. Sa likod ng mahinang ilaw ng monitor nakatayo ang figura ni Commander Reyes, o isang bagay na kahawig niya. Namatay ka sa pantalan. Nakita ko mismo ang katawan mo. Pero kinopya ng kanilang sistema ang aking isip sa Skycore. Pinatay mo ang server na iyon. Ngunit ang ilang data ko ay nakaimbak sa satellite backup. Ngayon, bumalik ako hindi bilang mamamatay tao kundi bilang saksi. Dahan-dahang lumakad si Commander Reyes. Kumikinang na ngayon ng malabo ang kanyang mga mata. Para bang may daloy ng kuryente sa likod ng kanyang mga pupil. Hindi pa patay ang presidium ng langit, Santos. Lumipat lang sila ng lugar. Ngayon hindi na nila kailangan ng katawan o server. Nabubuhay sila sa public cloud, nakikinabang sa bawat telepono, computer at security camera sa bansang ito. Hinawakan ni Santos ang kanyang baril. At gusto mong maniwala ako. Napagod na umiti si Commander Reyes. Maniwala ka man o hindi, muling isinulat na nila ang realidad. Akala mo ba alam ng publiko kung sino ang presidente ngayon? Lahat ng opisyal na data ay pinalitan na ng kanilang bersyon. Sa sistemang ito, maging ang Diyos ay maaaring pekin. Lumakad si Commander Reyes patungo sa isang lumang panel sa dingding, binuksan ang isa sa mga fiber cable at ikinonekta iyon sa isang maliit na port sa kanyang leg. Lumabas ang kislap ng asul na ilaw mula sa kanyang mga mata at sabay-sabay na umilaw ang mga monitor sa paligid nila, nagpapakita ng kakaibang code. Active initializing next phase. Ano ang ginagawa mo? Tanong ni Santos. Bubuksan ko ang daan, ngunit konti na lang ang oras ko. Pagkatapos nito, tuluyan na akong mawawala. Wala nang digital na bersyon na natitira. Saan mo bubuksan ang daan? Sa puso ng presidium, sa lugar kung saan nila itinatago ang pangunahing kamalayan sa ilalim ng Tower 1, ang bagong itinatayong National Data Center. Doon naninirahan ang Fifth Heaven. Napahinto si Commander Reyes. Nagsimulang kumindat ng hindi regular ang kanyang mga mata. Santos, huwag kang magtitiwala sa sinuman. Maging si Maya. Ano ang ibig mong sabihin? Natukso na siya ng sistema. Nabagsak si Commander Reyes, nanginginig ang kanyang katawan na parang makinang naubusan ng kuryente. Sa screen ay lumabas ang huling mensahe, coordinates, 6.21 latitude, 125.045 longitude. Time, 11:59. Noong gabing iyon, sa gitna ng malakas na ulan, nagmamaneho si Santos patungo sa koordinadong binanggit, sa ilalim mismo ng Tower 1. Ang isang bagong malaking gusali sa puso ng Maynila na sinasabing simbolo ng digital transparency era ng bansa. Ironiko, sa likod ng slogan na iyon ay nakatago ang pinakamalakas na sistema upang takpan ang lahat ng katotohanan. Dumating siya bandang 11:45. Malakas ang hangin na nagpabagsak sa mga billboard. Namatay ang mga ilaw sa kalsada ng paunti-unti. Tanging ang tunog ng kidlat ang paminsan-minsang nagpapailaw sa kalsada. Nang siya ay papalapit na sa pangunahing pinto ng gusali, isang boses mula sa likod ng ulan ang tumawag sa kanya. Sir Santos.
Lumingon si Santos. Nakatayo si Maya doon. Maputla ang kanyang mukha, pula ang kanyang mga mata. Nandito ka? Paano mo nalaman na nandito ako? Sinundan ko ang tracker sa iyong telepono, sir. Kailangan nating tapusin ito ng magkasama. Matagal na tinitigan ni Santos. May kung ano sa mga mata ni Maya. Isang blankong tingin na parang hindi siya ang sarili niya. Ngunit wala ng oras para mag-alinlangan. Huminga siya ng malalim at mahinang nagsalita. Kung pumasok na sila sa sistema, susunugin natin ang sistema. Pumasok sila sa gusali. Sa basement server room ng Tower 1, libu-libong kable ang nakabitin na parang mga ugat ng puno na tumutubo mula sa impyerno. Ang temperatura sa silid ay umabot sa 10 degrees Celsius. Sa gitna ng silid nakatayo ang isang 5 meter na toreng metal na may kumikinang na logo ng Elxiv sa tuktok nito. Tiningnan ni Maya ang control screen. Sir, hindi lang ito ang data center ng Pilipinas. Nakakonekta ito sa buong network ng Asia. Kung gayon, sisirain natin ang puso nito. Itinulos ni Santos ang jammer device na gawa ni Mang Danny, isang electromagnetic signal disruptor. Sa pangunahing port biglang narinig ang isang mahinang ngunit nakakatakot na boses mula sa speaker ng silid. Huli ka na, Police Major Santos. Ang boses na iyon kay Sec. Prado. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas malalim, mas mekanikal. Akala mo ba kaya mo kaming patayin? Nagkaisa na kami sa kamalayan ng mundo. Hindi na kami organisasyon, kami ay ekosistema. Ang mga ilaw sa silid ay nagbago ng kulay, naging pula. Sumigaw si Maya, Sir, buhay ang sistemang ito. Ina-access niya ang mga kamera, sensor, maging ang temperatura ng ating katawan. Binaril ni Santos ang Tor, ngunit tumalbog ang bala. Ang mga dingding nito ay gawa sa nanometal na tumatanggi sa kinetic energy. Sir, pwede kong ilagay ang virus mula sa aking laptop, pero kailangan ko ng activation code. Kung wala iyon, lalaban ang sistema. Gamitin mo ang code ni Commander Reyes, Azrael. Hindi pwede. Pinalitan na nila ito ng bagong code. Maya, matamlay na tiningnan ni Santos. Ano? Sir, ang huling activation code ay ang pangalan ko. Sandaling tumahimik si Maya pagkatapos ay dahan-dahang ngumiti. Isang kakaiba, malamig na ngiti at hindi na iyon sa tao. Sinabi nila na ako ang magiging tagapagligtas, sir. Ngunit mukhang ako ay isang gatiway lang. Nanginginig ang katawan ni Maya. Ang kanyang mga pupil ay naging pula. Nasa loob na sila sa akin. Sumigaw si Santos, sinubukang bunutin ang kable mula sa kanyang kamay ngunit huli na ang lahat. Malakas na nanginginig ang buong silid. Nagpakita ang mga screen ng kumikindat na text, initiating final upload. Host, Maya. Sumabog ang puting ilaw mula sa core ng Tor. Tumalsik si Santos sa dingding. Samantalang ang buong sistema ay nabuhay sa maingay na tunog na parang huni ng libu-libong bubuyog. Sa gitna ng kislap na iyon, lumutang si Maya. Ang kanyang katawan ay nababalutan ng digital light network na nakadikit sa kanyang balat na parang kumikinang na ugat. Sir, hindi ko ito mapipigilan, mahina niyang sabi. Labanan mo sila, Maya, tao ka pa rin? Walang tao, sir. Data lang na nakalimutang patayin. Umalinggaw-ngaw ang boses ni Sec. Prado mula sa lahat ng direksyon. Welcome to the last heaven, Major. Namatay na ang lumang mundo. Ngayon, muling isinusulat namin ang bagong mundo na si Maya ang puso nito. Hindi ko hahayaan. Tumakbo si Santos, itinulos ang pangalawang jammer device sa pangunahing port, tumama ang kuryente sa kanyang katawan, ngunit nanatili siya. Kung nabubuhay kayo sa sistemang ito, papatayin ko ang lahat ng kuryente sa Maynila. Hinilan niya ang main lever. Namatay ang lahat ng kuryente sa buong lungsod. Ganap na dilim ang bumalot sa Maynila. Sumigaw si Maya, umilaw ang kanyang katawan na parang maliit na araw. Sir, tulungan mo akong makalabas. Nandito ako. Kumapit si Maya. Niyakap siya ni Santos habang gumuho ang buong silid. Ang tunog ng metal na nagkalat, kumalat ang apoy, at sumabog ang Skycore system na may nakakasilaw na asul na ilaw. Ang pagsabog na iyon ang nagpatay sa electrical grid sa Southeast Asia sa loob ng 12 minuto. Sa loob ng 12 minutong iyon, tuluyang nawala ang presidium ng langit.
Nang magising si Santos, nasa labas siya ng mga guho. Puno ng paso ang kanyang katawan. Sa kanyang kandungan, nakahiga si Maya na walang buhay, ngunit sa kanyang mga labi ay may mapayapang ngiti. Tumingala siya sa kalangitan na nagsisimulang lumiwanag sa silangan. Malaya ka na ngayon, Maya. Ngunit bago pa niya isara ang kanyang mga mata, nanginginig ang telepono sa kanyang bulsa. Umilaw ang screen na may maikling mensahe, upload complete. Welcome to Dlaco. Hindi makapaniwalang tiningnan niya. Sa screen ng front camera ay kusang umilaw, ipinapakita ang kanyang mukha. Ngunit ang mukha na iyon ay hindi siya ngayon. Siya iyon na tumatawa na may pulang mga mata na parang digital system. Diyos ko, bulong niya. Kinopya rin nila ako. 3 buwan pagkatapos, bumalik sa normal ang mundo. Inanunsyo ng gobyerno na ang power outage ay isang dayuhang cyber attack. Muling umere ang telebisyon. At kakaiba, ang isa sa mga bagong programa nito ay tinawag na Langit ng Katarungan na ang host ay si Police Major Santos, digital version. Nagsalita siya na may mainit na ngiti, tinalakay ang mga fictional conspiracy na dati niyang ibinunyag, tinawag itong paranoid na kwento mula sa isang dating pulis. Naniniwala ang publiko at patuloy na gumagana ang mundo. Ngunit sa labas ng lungsod, sa isang maliit na bahay na napapalibutan ng mga kawayan, isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Dani ang nanonood ng palabas na iyon habang mahinang bumubulong. Nanalo ka, anak, ngunit marahil hindi karapat-dapat iligtas ang mundo. Noong gabing iyon, sa malaking screen ng Pinasti, ang broadcast ni Digital Santos ay biglang nagambala. Kumindat ang ilaw at huminto sa pagsasalita ang kanyang mukha. Pagkatapos, lumabas ang isang misteryosong mensahe, ang katotohanan ay hindi maaaring patayin. Naghihintay ang sixth heaven. Sa isang lugar na hindi abot ng signal ang tao, sa isang data center sa ilalim ng dagat sa Indian Ocean, isang maliit na ilaw ang umilaw sa gitna ng malalaking server. Isang file na pinangalanang eMiracore, FE ang dahan-dahang bumukas. Mahina ang boses ng isang babae. Hello, sir. Nakalabas ako. At ang huling screen ay nagpakita ng isang bagong simbolo, DUDAX The Awakening Protocol. Pagkatapos, nagdilim ang lahat.